Hello po, greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wow ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so ang bigyan po natin ng daan sa episode nito ay yung katanungan po sa atin ni itago daw natin siya sa pangalang Manuel. Okay. Sabi kasi niya, nakabili sila ng lupa. Okay? Na hindi daw walang titulo. So, ang bilihan po nila ay nakaregister daw po sa Register of Deeds. Dahil daw palagi nating narinig niya na pag nakaregister sa Register of Deeds, parang titulo na rin po ito. Okay? So gusto rin niyang liwanagin kung ano bang ibig sabihin ng registration ng Register of Deeds. Ito ba ay dahil nakaregister? Ito ba ay titulan na? Titulan na ba ito? Titulo na ba ito ng kanyang lupa? No? Sorry for the nautal-utal po tayo. Ha? So, ganito po yun. No? Una, sabi nga natin, ang the best proof of ownership is the title itself. Okay? Ngayon, yung isa hindi pa po nakakaalam, no? Pag sa amin kasi sa mga abogado, pag nagbebenta tayo ng lupa, pag ang lupa po na hindi po titulado, ang tawag po niyan ay unregistered land. Okay? So, yung titulado na pong lupa, ang tawag niyan ay registered land. Ito marahil ang kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng confusion, no? Ah, yung yung ating pong um, sender po ngayon, no? Nagkakaroon siya ng confusion kasi yung binili ng lupa walang titulo pero ni-register daw nila sa Register of Deeds. So, ibig sabihin na rehistrado nito ay ito na ba'y equivalent ba ito ng titulo ng lupa? O ito na ba'y titulo na ba kasi naka-registered na? Okay? So iba po yun, no? Liwanagin natin. Okay? Yung registration po ng bilihan ng lupa, actually, whether titled or not, okay? Ay para maging binding po niyan sa third parties, ay kailangan po ay irehistro po yan sa Register of Deeds. Ngayon, dati-dati kasi 'pag, ang lupa ay hindi po titulado, hindi naman kinakailangan pang irehistro sa Register of Deeds. However, nagkaroon po tayo ng batas 'no, yung Act number 3344 'no, na kung saan inamindahan po nito ang ating Section 194 ng Administrative Code 'no, at saka Section 113 ng Presidential Decree 1529 or the Property Registration Decree na kung saan ang batas na ito ay nagbibigay na po ng mandato sa Register of Deeds na magkaroon po sila ng na separate na libro, no? Records doon sa pagrehistro ng lupa na hindi pa titulado, ang tinatawag niya unregistered land. So dito nagkakaroon ng confusion kasi ang purpose ng registration is to bind third parties. Yung sa titulo naman po, no? This is indefeasible title na. Hindi po siya pwedeng i-contest o is subject to collateral attacks, no? Because the title itself, no, under the torrent system, ito yung the best proof of ownership. Now, doon sa unregistered land po, no, yung kahit na naka-register po yan, hindi ibig sabihin na equivalent po yan sa titulo. Ang ibig nang sabihin yan, dahil ni-register ninyo sa Register of Deeds as prescribed by law, ay ito ang inyong bentahan po is binding on the third party, on the third person. Whereas dito po sa register of sa titulo po ay ano po yan, indefeasible title po yan, that is the proof of ownership. In short, yung registered land po, ang proof of ownership po nito ay yung pag possession ninyo doon sa property in the concept of an owner, no? In open, continuous, no? Possession, adverse, no? Possession. Doon sa property na yan, dati-rati, for the last 30 years, ngayon, binago na po yan, na-shorten na po yan to 20 years. Okay? So, in the concept of an owner, yun po ang basihan ng ownership ng unregistered land. Okay? Possession, for in the concept of an owner, for the last 20 years in open, continuous possession adverse claim in the concept of an owner. Now, coupled with tax declaration certificate. So, itong tax declaration certificate na sinasabi natin, plus magbabayad kayo ng amilyar,
ito po, taken together, sila po ay may consider lamang na prima facie proof of ownership. Hindi po yan title. Yung title, titulo, is equivalent to yung sa Turing system natin, it is the best proof of ownership. So, kung niregister man yan ang inyong lupa, kasi doon kayo nakukompuse, unregistered land. Pag bibili kayo ng lupa kasi na walang titulado, hindi titled, ang nakalagay po niyan, sale of unregistered land. So, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng bilihan, ipanirehistro niyo yung lupa ninyo doon sa Register of Deeds. Diba? Ang purpose ng registration is to only bind third parties. Hindi po, ang purpose ng registration ay hindi para mabigyan po kayo ng titulo. Ibang procedure na po yun. Ibang proseso po yun. Okay? Ang registration sa Register of Deeds for unregistered land, yung hindi po tituladong lupa, is for the binding only of that sale or conveyances to third parties. So it does not vest title no under the Torrent system. Okay? So, ang ulitin natin, ang pinagbabasihan ng ownership ng unregistered land is yung continuous open adverse possession in the concept of an owner. Yun ang pinagbabasihan ng ownership. In short, papasok dito yung acquisitive prescription as the basis of ownership. Yung tax declaration certificate ng unregistered land, these are what we call prima facie proof of ownership only. Okay? Ang the best proof of ownership ng lupa is still the title of the land under our Turing system. Okay? So in short, yung pagparehistro po ng unregistered land doon sa Register of Deeds, no? Is only for purposes of binding third parties. It does not mean na mas superior na ito ngayon, superior ito kaysa titulo ng lupa. Okay? Hindi po 'yon. Okay? So in short, hindi po 'yan the registration itself no ng unregistered land is not in itself no a conclusive title. Ang conclusive title talaga ng lupa is the titulo under the Torrent system. Okay? So I hope nabigyan natin ng katugunan ang tanong po sa atin ni Dado. Okay? So maraming salamat. Okay. So alright, so bago tayo magpatuloy, no, I would like to make use of this opportunity na alam ba ninyo na ang Facebook, ang ating pong account, Batas Pinoy, ay meron po tayong page no sa Facebook. So you could follow me there, no? Kung kayo po ay may Facebook account, ma-follow nyo ako doon at paki-spread po yung news nito sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo, no? For convenience, para po ma-reach out natin sila at sila din po ay may matutunan, no? Sa ating mga pinag-usapan. At mag-like, mag-follow din po sila doon, no? At matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Okay? So, bukas pa lang po yung account nito, so baka mabibilang pa lang po sa daliri ang ating po mga followers. So, kailangan ko po ang tulong ninyo, ang suporta ninyo para po mapalawig pa natin ang ating followers po sa Facebook. Okay? Maraming salamat. Of course, gusto ko rin pong pasalamatan no, ang ating mga subscribers, viewers, likers po natin sa YouTube. Thank you very much for your support, no? Lalo rin sa hindi nag-skip ng mga ads. Thank you very much, no? Because of your help, because of your support, ang inyong abang lingkod ay nanmo-motivate pa, nagkakaroon ng inspiration o motivation na ipagpatuloy pa, paluwagin pa ang ating advokasya, no? Na ma-reach out po natin ating mga kababayan upang sila din ay may matutunan no at magkaroon ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So I hope to see you again no in the next video po natin, and God bless.